Ayun. Ayun. Yung dagat na tumatalsik? Huy! Matatalsikan kayo for today's video! Dahil sa episode na to, ipapasyal namin kayo sa isang pang lugar na pinagmamalaki ng Surigao, ang tinatawag nilang Laswitan. Ang salitang ito ay hango sa laswit na ang ibig sabihin ay talsik at matatagpuan ito sa Cortes, Surigao del Sur. Umaga pa lang ay nag-prepare na kami ng aming mga babaunin papunta sa Laswitan. Syempre, hindi kompleto kung wala ang fresh na buko na gagawin nating salad. Matapos mag-prepare ng ilang mga babaunin, dumaan na rin kami sa bilihan ng lechon dahil may batang nag-crave nito. Kitang-kitang bagong luto at pulang-pula pa ang lechong ito at mabibili ito sa halagang 700 per kilo. Bumili din muna kami ng palamig na gawa mismo sa mga fresh na iba't ibang klase ng prutas sa halagang 20 pesos per baso. Sa pagbaybay namin patungo sa Laswitan ay nadaanan namin itong napakagandang tanawin sa Matho, Cortes. Tumambay saglit at nagpicture-picture. Makalipas ang humigit 30 minutes mula sa Tandag City ay narating na namin ang Laswitan. Pagdating ay may konting briefing lamang para sa dagdag na kaalaman at syempre para na rin sa kaligtasan ng lahat ng pumupunta rito. Guys, pag pumunta kayo dito, meron ng kasamang sasakyan. 65 ang isa, kasi bata libre na. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minutong biyahe sa sasakyan ay narating namin ang daan pababa. Papalapit pa lang ay tila manghang-mangha na kami at sobrang excited sa ganda ng tanawin sa ibaba. Tanaw na mula rito ang malalakas na hampas ng alon na nagiging dahilan ng paglaswit ng mga ito. Sa bahaging ito ay makikita mo halos ang kabuuan ng Laswitan. Tila ba ito'y nagmukhang swimming pool na napaliligiran ng malalaking bato na humaharang naman sa malalaking alon. Papunta ay nangamba na kami dahil umaraw na. May nakapagsabi kasi sa amin na kapag maaraw at walang nagbabadyang masamang panahon ay hindi gaanong galit ang mga alon kaya bihira o talagang walang laswit na nagaganap. Mabuti na lamang pala at natapat sa buwan ng Disyembre ang aming punta. Buwan ito na malakas ang amihan sa Surigao at ang ibig sabihin nito na kahit maaraw, malalakas pa rin ang alon dahil sa lakas ng ihip ng hanging dala nito. So meron din mga cottages. Yung mga cottages na to ay nagkakahalaga lang ng 300 pesos. Nandyan. Ang ganda, grabe. Ayun! Ayun, ayun oh! Makikitang may mga ilang tao na rin sa lugar, ngunit hindi naman ito siksikan o masasabi mong overcrowded. Napansin ko rin na napakalinis ng lugar. Walang mga dumi o basura na masasabi mong nabalahura na ang paligid, kundi pawang mga patay na dahon lamang at mga tuyong sanga ng mga puno. Kung inyong mapapansin, sa loob ng Laswitan Pool ay parang may mga bolang nakalutang. Iyan po ang tinatawag na boya. Ito ay sadyang nilagay sa gitnang bahagi ng pool upang lumutang ang mga tali na magsisilbing hawakan ng mga naliligo sa gitna at gustong maranasan ang bagsak o hampas ng laswit. Malalim ang gitnang bahaging iyan dahil lampas tao ito, kaya naman para sa kaligtasan ng lahat ang purpose ng mga boyang ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa mga bato kung saan humahampas mismo ang malalaking alon dahil dito madalas nangyayari ang mga aksidente. Yung tubig doon, dito siya maagos. Ayan o. Dito yung nilalabas. Doon. Para naman sa mga hindi marunong lumangoy o natatakot sa malalaking laswit, ay pwede naman sa gilid-gilid ng laswitan kung saan may mas mababaw na bahagi. Wala ring problema ang mga may dalang bata dahil may ibang bahagi rin dito na tila ay inilaan talaga ng kalikasan para sa kanila. Hindi inaabot ng laswit at hindi rin malalim, pero kinakailangan pa ring bantayang maigi ang mga bata para maiwasan ang mga trahedya. May enjoy mo rin ang kasisisid rito sa sobrang linaw ng tubig. Yun nga lang, ay walang mga buhay na corals dahil walang mga halamang dagat at mga isda sa part na ito. Ang meron lamang ay mga maliliit na suso na minsan ay matatalas pag inyong natapakan. Happy na ang mga person. Yan, kami na lang yung mga nandito. Konti na lang yung tao. Nag-uwian na yung iba. Yan, wala naman yung cottage.
And mas lalong galit na yung dagat. So uwi na kami. Woohoo! Ang ilang oras na stay ninyo dito ay talagang sulit na. Dagdag ko na rin na merong malinis at maayos na palikuran dito sa ibaba, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Pabalik sa parking ay wala ring problema dahil nakaabang na rin ang inyong sasakyan. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na magpunta sa Surigao o di naman kaya ay taga Surigao ka ngunit hindi pa nakapunta rito, aba, maiksi lang ang buhay. Kulayan nyo na yan at baka kulayan pa ng iba. Salamat Surigao, till next time!